Grabe to, pinagtatawanan na naman nila si Dunyor matapos tanungin ng isang bata at yung sagot, di ko alam kung maintindihan nyo ha. Ito, panoorin po natin at mag-comment tayo dyan kung naiintindihan nyo ito. Kung hindi nyo naintindihan yung sagot ni Dunyor, ay i-share po natin kung baka mayroong ibang nakakaintindi. Kasi ako hindi ko po talaga naintindihan to. Kung baga ay napansin ko sa mga reaction sa video to, ay puro tawa lang. Bakit niya pinagtawanan ang mahal nating Pangulong Bongbong Marcos? Di ba nasagot niya yung tanong? Sinagot naman niya. Pero ang sagot niya, eto ha, panoorin natin. Para po sa aming mga kabataan at ako po ang boses nila ngayon, ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Okay. Siguro, alam nyo na tama yun. Siguro, tama talaga yun. Kasi, Ay, teka. Anong tama? Siguro, tama. Umpisa pa lang, mukhang naguguluhan na ako. Tuloy natin ha. Baka maintindihan nyo ha. Kung naintindihan nyo yung paliwanag na ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, baka i-comment natin dyan. Kasi ako naguguluhan. Baka hindi ko lang na-gets. O, di ba? Auntie Claire, baka si Auntie Claire may paliwanag dito sa sagot ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Tinanong ng isang bata. Ito, tuloy natin yung sagot ha. Umpisa pa lang kasi mukhang ito. average age ng ating mga magsasaka at saka mangingisda masyado ng mataas. Dahil nga, mahirap nga ang buhay ng magsasaka. Kaya siguro yung mga nakapag-aral na, yung mga anak natin, nakapag-aral na, gusto nila nasa air condition silang opisina at medyo maginhawa. Dahil talaga ang hirap ng buhay, nakikita namin yan sa probinsya, ang hirap ng buhay ng magsasaka. Ngunit, ang tanging sa akin palagay, at kami ni Secretary Kiko ay pinag-usapan namin ng matagal ito, paano natin pababain yung average age ng ating mga magsasaka. Kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya. Dahil yun, kailangan talaga natin para maging yung bawat hektarya natin, mas malaki ang yield, mas malaki ang ani. Paano natin gagawin yun? Ang nakakaunawa at mga talagang practitioner, ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan silang magtuturo sa atin. Teka. Ang kabataan, sila ang magtuturo sa atin. Yun nga ang problema. Yung mga kabataan ngayon ay nawawala na po ng interest sa pagdating dyan sa farming. Tuturo. Ewan ko lang. Patuloy na nga lang natin. Bagong teknolohiya. At yan, palagay ko, ay magiging interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan, para nakikita nila na hindi lamang may magandang hanap buhay naman ang magsasaka. Kahit na may kahirapan talaga ng konti, siyempre, kailangan masipag at lahat. Masipag naman ang Pilipino kahit naman yung mga bata, masipag naman talaga. Basta't may nakikita silang resulta. Kaya sa akin palagay, yun ang ating pwedeng gawin. At para sa mga mas nakakabata, ay sasabihin nila, interesante ito. At palagay ko yung sakripisyo na kailangan. Ano sa tingin nyo dito sa paliwanag ni Dunyor sa tanong ng isang bata dyan? Nasagot ba yung tanong na paano gawing kaakit-akit ang farming as career dito sa ating bansa? Tama ba yung sagot? Or ako nga kasi di ko lang alam, baka mahina lang akong umintindi sa mga paliwanag ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yun nga lang kasi, ewan ko lang kung naintindihan nyo ha, kasi hindi ko kasi ma-gets yung, hindi kasi parang hindi niya natumbok yung ibig sabihin ng nagtatanong. Auntie Claire, ay, nandito na naman tayo ka, Auntie Claire. Dapat nandyan si Auntie Claire, baka alam na niya yung sagot. Sana all. Yan kasi sa mga tanungan eto, titingnan natin yung mga nag-comment. Kasi sa video na yan, puro nagre-react, tawang-tawa sila. Ay, bakit kayong tawang-tawa? Anong meron? Ito, si Abby Biko, wala yata akong naintindihan sa sagot na ito. Ano ba ang alam na ito sa pagsasaka? Oo, at least kahit pa paano, hindi lang ako yung hindi nakaintindihan.
Basta, di ko na-gets talaga, promise. Sabi ni Bridge Maharlika, Diyos ko po, di ko ma-gets. Uy, maraming hindi nakakaintindi. Tagalog naman yung paliwanag ng ating Pangulo. Ba't hindi natin naintindihan? Sabi ni Racho Aguilana, walang kwentang sagot. Anong klaseng sagot? Baka meron sa inyo na nakakaintindi. Baka naman, okay lang sa amin. Sa ako, okay lang sa akin na nasabihan akong BO-BO kung hindi ko naintindihan. Kasi yun talaga ang totoo. Alam nga naman sabihin kung naintindihan kung pinagsasabi, kung hindi ko naman alam kung anong klaseng sagot yun. Sabi ni George Orsal, puho na unsa naman uy, gubot pa sa lukot, tubaga hoy, paghilom na. Nagbisaya na, nagigigil na. Sabi ni Kurtz, may pinagmanahan pala si Claire. Wala laman mga... ayun po yan sa kanila. Yan po yung ang sabi ng iba, nakakaya daw yung sagot ng ating Pangulo. Bata lang po yung nagtatanong pero hirap na hirap sagutin. Ang maganda kasi talaga sana, si Auntie Claire nandyan. Oo, dapat si Auntie Claire ang sumagot dyan. Malay natin, di ba? Malay natin sa susunod na ni Auntie Claire, baka may magtanong na media tungkol dun sa tanong kasi ito, nag-viral na naman ito. Itong video, nag-viral dahil sa nagre-react siguro. Maraming nagre-react na tawa kaya na-recommend sa social media kaya nag-viral siguro. Ewan ko lang. Ewan ko ba? Nahirapan na ako sa kalisod, Dunyor. Kayo, naintindihan nyo ba? Tuloy tayo dyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.